Kumusta na kayo? Andito na ako si Cleofe. Kumusta na kayo? Ang tagal ko rin hindi nakapag-share sa inyo, no? ng salita ng Panginoon, no? Hindi na ako nakapag-share sa inyo kasi po ang aking camera medyo nagkaroon ng problema kasi. So ngayon lang talaga nung the other day lang, no? The other day, nung Sunday lang pala na naging mais ulit yung camera ko. So back ulit tayo, no? Mag-share ulit tayo. And kumusta na pala kayo, no? Hopefully maging maisang lahat. Ako naman, I'm okay naman, even though kahit na grabe na talaga init dito sa Nagoya, no? Ang alam mo kasi dito sa Japan, ang pinaka-mainit talaga dito sa Nagoya. Sa Tokyo naman ay, or dyan sa part sa may Gunmaken, medyo hindi ganong mainit siguro than dito sa Nagoya. But syempre, masasanay lang yung ating katawan, no? At after mga ilang months na rin, no? Lalamig na naman. So, ito, okay naman. And hopefully kayo rin ay okay rin, no? And right now pala, ay hindi po ako mag-share sa inyo ng The Purpose Driving Life kay Rick Warren, kundi sa talinghaga, ang lihim ni Jesus sa mga talinghaga. No, baka by the other day, no? Other day, hindi po. Other day, nagkamali pa ako. Baka next time, no? Next time ay hindi naman natin tatanggalin yung kay Rick Warren kasi kailangan natin tapusin yun. But minsan ay may pinapasok din ako na ibang mga verses, no? Verses ba yun? Mga message, no? Mga message. Kaya ito ay ang ating ngayon ay dito po tayo sa talinghaga. No? So before mag-start po tayo, we should pray, no? Mag-pray po Lord tayo, no? Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po sa biyayang binigay niyo po sa amin, o Panginoong Ama. Maraming salamat, Lord God. Lord, we confess that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Is the gate by which people are saved. We commit to sharing the gospel with our unsaved family and friends. Lord, help us, God the Father, na maunawaan, Panginoong Ama, ang i-share ko na ito'y nanggagaling sa ating Panginoon, o Jesus, nanggagaling sa inyo, Jesus. Lord, fill us in your Holy Spirit, Panginoong Ama, na maramdaman nila ang presensya, o Panginoong Ama. Maraming salamat, Lord. Thank you very much for everything, Lord Jesus. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, ang ating itatakil ngayon po ay ang talinghaga, ang lihim ni Jesus sa mga talinghaga. Okay? So, ang Biblia ay maraming talinghaga. Marami po talagang talinghaga, no? Noon pa, talagang maganda talagang makinig sa talinghaga, no? Talinghaga ni Jesus, no? Ngunit bakit kaunti lang ang naghahanap, no? Naghahanap nito, no? Bakit kaya maraming nasasabik sa talinghaga, ngunit kaunti lang talaga ang naghahanap nito? Bakit kaya, no? Kahit alam nila ang Biblia ay maraming nabubuhay, no? Nabubuhay na hindi naranasan ang kapangyarihan ng tagapagbabago ng salita. Ito yung makapangyarihan po talaga, no? Ang salita ng Panginoon. Hindi nagsasalita si Jesus, no? Nang basta-basta para lang sa maribang tayo, gumawa lang ng mga ibang idea, di ba? So, ang talinghaga ni Jesus, ito ay mga hiwaga ng kaharian. Ito po yung mga hiwaga ng kaharian talaga ng Diyos. Nang tanungin ng mga alagad ni Jesus na kung bakit siya ay nagsalita ng mga talinghaga, makikita natin ito sa Matthew 13. Okay? So, nakita natin sa Matthew 13, no? Medyo, sa ngayon siguro, medyo inom ako ng tubig. Medyo nagda-dry, no? Nandun pala yung tubig ko. So, sinabi ni Jesus ay hindi lahat nakakaunawa, hindi lahat ay tumatanggap. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ito ay isang spiritual na wika. So, hindi talaga, kahit na magsalita ng talinghaga o mag-share man lang mag-share ng word of God, no? Ay hindi
hindi lahat ay nakakaunawa. Hindi talaga lahat ang nakakaunawa, no? Hindi lahat ay tumatanggap, no? Hindi lahat ang tumatanggap, no? Kahit na alam mo bang ibig sabihin nito, ito ay spiritual ng wika, no? Tanging handang makinig at binubuksan ang puso. Talagang pag once na makinig ka talaga ng talinghaga or salita ng Panginoon, ay kailangan bubuksan mo talaga yung puso mo. Excite ka talaga, talagang hindi ka lang nakikinig, di ba? Hindi ka lang nakikinig kasi hindi mo nararamdaman ang presensya, hindi mo naramdaman ang spiritual ng wika, no? Dahil hindi mo binuksan yung puso mo, okay? Ano kasi yung tubig ko? Kaya yung ang nakikinig lamang ay yung physical, no? Physical niya, yung tainga lang niya, nakikinig ang kwento, ngunit hindi naunawaan, no? Nakikinig na siya, yung physical lang niya, yung nakikinig siya, narinig siya, pero hindi niya yun naunawaan. Nalilimutan ka agad, hindi niya na-feel, dahil physical lang kasi, sa tainga lang kasi, no? Nakikinig lang kasi siya, no? Ngunit hindi manawaan ang mensahe. Ngunit yung nakikinig at yung nakikinig kasi ay gutom at uhaw sa Diyos at tumatanggap na pahayag ng pagbabago. Oo. Yung nakikinig talagang excite ka talaga. Para bang sa pagkain ba ay kulang. Kumbaga sa pagkain ay para bang uhaw ka pa rin, gutom ka pa rin dahil kulang yung sangkap. Parang ganon, no? Yung excite ka talaga. Hindi yung hindi yung nakikinig ka na sa pang sarili mo na nakikinig ka na hindi mo na ipasok sa iyong puso. Yun ang ibig sabihin, no? Ang mga talinghaga ay binhi. Yan ay binhi. Ang mga talinghaga ay binhi, kailangang ihanda ang lupa, no? Kailangan handa ang lupa. Ganito rin ang ating puso. Yung ganito rin ating puso, no, di ba? Kung ang puso ay matigas, sarado, kung ang puso mo talaga matigas, sarado, dahil sa kayabangan mo, di ba? Talagang nakikinig, they listen the word of God, but hindi sila matigas yung puso nila. Ayaw nilang, pag minsan mayroong ibang hindi nga sila nakikinig, di ba? Ayaw nila makinig kasi matigas yung puso nila. Ayaw talaga nila. Ayaw asin, ayaw. Sarado dahil sa kanilang inisip nila na walang Diyos or sa kanilang kayabangan o meron silang experience, naranasan na kapaitan. They don't believe God, no? Hindi sila niniwala sa Panginoon or sa pagmamadali ay hindi tutubo ang binhi. Ngunit kung ang puso ay wasak, no? Kung ang puso ay wasak, uhaw, magpakumbaba sa harap ng Diyos, ang bini ay sisibol. Diba? Sa karamihan naman talaga mga kapatid, aminin naman alam naman natin, pasensya na kay kapatid, no? Kasi medyo nabumulol ako kasi ngayon ulit ako nagsalita anyway, meron akong cut ko muna yung aking meron akong kasamahan sa trabaho Tagalog, pero hindi naman kami nag-uusap talaga kasi bawal. So, kailang ako nag-share ulit ng Tagalog. Medyo yung dila ko, umiikot na naman, nabubulol na naman ako. Pasensya na kayo, no? Pasensya na. But I'll try my best, no? Na maging maayos ang pananalita ko. Okay? Oo. Kasi, yun ang sabi nga, no? Na merong ayaw nilang makinig sa salita ng Panginoon dahil sarado yung kanilang puso at matigas. At they don't believe God or meron silang experience na hindi nila na mapait, no? At ang iba naman ay nagmamadali sila, no? Na sa pagmamadali na hindi tutubo ang binhi. Ngunit kung ang puso ay wasak, di ba? Wow,
magpakumbaba sa harap ng Diyos, ang binhi ay sisibo, lalago at namumunga. Totoo naman, di ba? Totoo naman yun, di ba mga kapatid? Ang tao ka naman kasi ay pag they're so happy, wala silang problema, maraming pera, masaya sila, they're healthy, tamad, iniitsipwera nila yung salita ng Panginoon, di ba? Iniitsipwera, I'm so busy ako sa ganito, bla bla bla, mga gano'n, no? But pag yung wasak ang puso nila, di ba? Meron silang pinakamahal na anak, no? Isa lang yung anak nila, pinakamahal yung anak nila, or talagang kailangan nilang lumapit, no? Kailangan nilang lumapit sa Panginoon. Yun talaga, doon talaga na-feel sila ng Holy Spirit. Kasi ang sabi naman kasi ng Panginoon, di ba? Ang sabi ng Panginoon, come to me, no? Come to me, nag-aantay lang ang Panginoon, di ba? Sa atin, di ba? So, yung mga wasak ang puso, yung kailangan nila, ang tao naman kasi, di ba? Pag wala na talaga silang wala na silang, wala nang pag-asa, tumatakbo na kay Lord, Lord, tulungan niyo po kami, gano'n, bla, di ba? So, thirsty kaagad sila, nagpumunta sila sa church, mingi sila ng tulong sa Panginoon, mingi sila ng prayer, di ba? Lahat talaga gawin nila para lang mabuhay yung kanilang mahal sa buhay, o ano pa man ang problema nila, di ba? Wasak ang puso at marunong na silang magpakumbaba dahil yung may hinahangad sila na ibigay sa kanila yung gusto nila, no? At doon din, no? Yun din ang dahan-dahan na lumalago, hindi lang na lumalago sila at sila ay namumunga. So, ang sabi ni Jesus, napakasimple raw ang talinghaga na ito, kahit ang mga bata ay naintindihan, no? At yan ang gagawin natin, patuloy ito ng pagnilay-nilay at patuloy na pagkatuklas na bagong bagay. Yan ang dahilan na bakit makapangyarihan ang talinghaga, no? So, tayo ba'y namumunga? Tayo ba'y namumunga? Yun. Ako, ayoko na sabihin, ako'y namumunga. Ayoko na sabihin, tayo ba'y, kayo ba'y namumunga? You know? Ako ba'y namumunga? No? Ito. Ako ba'y nagmamalasakit, no? Sa aking kapwa, no? Huwag kang makinig lamang sa iyong tainga, makinig kang gamit ang iyong puso, no? Huwag daw tayong makinig lang sa tenga natin na lampas dito, labas doon. Yan, di ba? Oh. Humingi ka sa Diyos ngayon, no? Humingi tayo sa Diyos ngayon. Panginoon, buksan mo ang aking puso, buksan niyo ang aking mata, buksan mo ang aking tainga, turuan mo akong aking maunawaan ang inyong salita. Talagang humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, no? At baguhin ang ating buhay mula sa loob, no? Loob. Tuklasin natin ang mga kwentong talinghaga, no? Ni Jesus. Bakit maraming nakikinig ng mga kwentong ito ngunit hindi pa rin naunawaan, no? Maraming nakikinig, no? Na-remember ko before, matagal na kasi ang talinghaga. Noon ko pa talaga alam yung talinghaga, but syempre, ang sarap makinig, di ba? Ang sarap makinig. Ang sarap makinig talaga. Parang nafe-feel mo yung parang naramdaman mo yung presensya, no? Di ba? So, kailangan ganun din tayo, no? Na masarap makinig at atin itong ipamumuhay, no? Kaya ang sabi dito, marami daw nakikinig sa mga kwentong ito, no? Marami nakikinig kasi masarap, 'di ba? Masarap makinig lalo sa pamula sa Matthew. Ang ganda-ganda talaga. Ang ganda-ganda talaga ng pamula sa Matthew hanggang sa sa Lucas, sa ganun, salvation, no? Sa Revelation. 'Yun, ang ganda talaga ng pamula dun sa bagong tipan, no? So, bakit maraming nakikinig sa mga kwentong ito ngunit hindi pa rin naunawaan? Bakit kaya, no? Bakit maraming bumabasa sa salita ni Jesus, no? Bakit maraming bumabasa sa salita ni Jesus ngunit ang kanilang buhay ay nanatiling pareho pa rin, no? Bakit kaya, no? Hindi nagbabago, walang bunga, no? Wala daw bunga
ang sagot ay marami ang hindi nakakaunawa dahil ang kanilang puso ay matigas. Sila'y nakikinig at hindi ito totoong nakikinig. Ito yan kapatid. Wala akong tubig pala dito, no? Palang ito, ice. Walang tubig. Totoo yan, di ba? Oo. Minsan naranasan ko rin naman yan eh. Naranasan ko yan. Hindi naman sa gano'n na I don't love God. Of course, mahal natin ang Panginoon, di ba? Kayo, ako, lahat tayo. Pero pag minsan meron tayong mga hindi na inaasahan na may bumabalawag sa ating isipan na ano yun, nakikinig tayo, minsan may naisip tayo ng iba parang, pero hindi naman yung forever talaga, di ba? Pero yung mga iba dyan ay talagang ganun talaga. Paano ba yung isa? May iba dyan ay ganyan talaga. Aminin na natin o hindi, no? Maraming ganyan ang nangyayari, no? Ngunit ang kanilang buhay ay nanatiling pareho. Nanatiling pareho, nagbabasa sila ng Biblia, pero hindi pa rin nagbabago ang buhay. Hindi pa rin nagbabago, di ba? Hindi nila nakakaunawa dahil ang kanilang puso ay matigas. Sila ay nakikinig. Ngunit hindi totoong nakikinig, di ba? Sila ay nakikinig. Nakikinig sila, pero ang isip na, mamaya pagkatas nito, ano yun? Sa kaya pupunta sa mga gano'n, no? Oo. Wala sa kanila ang salita ng Panginoon. Hindi sila sabik, no? Hindi sila sabik, no? Oo, sabi dito, no? Sila ay nakakakita ngunit hindi nakakaunawa. Sila ay nakakita ngunit hindi sila nakaunawa, no? Ang mensahe ay dumadaan sa kanila gaya ng hangin na umihip. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang kanilang puso ay puno ng ibang bagay, puno ng mga alalahanin, no? Talagang itong salita na ito, mga kapatid, ay tayo natatamaan, di ba? Tayo natatamaan talaga, no? Unbelievers ka man or believers ka man, no? Nag-aaral ka pa man, oo, tayo natatamaan ito, no? Puno ng ambisyon, no? Puno ng ambisyon, maraming ambisyon, no? Ang iba, no? Oo, puno ng ambisyon, mga distraction, no? Maraming mga distraction na pag minsan ay maraming tayong ambisyon na gusto ko maging ganito, ganyan. Oo, maraming distraction talaga na pinagpaliban ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, pinagpaliban ang punta sa church dahil marami silang ambisyon sa buhay nila, no? Kaya pag once in-invite sila, nakikinig sila, pero iba yung iniisip nila, no? Iba naman yung iba naman yung of course, there are active sa church, of course, they believe in God, they love God, pero pag minsan mayroon ding ganung nangyayari na pag minsan nandun man sila sa loob ng church, may naisip din silang, kagay ko, minsan, may naisip din ako na, ay, ano yun, ganito, may nalimutan pala ako, mga gano'n, no? Oo. So, hindi naman lahat ay perfect, pero kailangan talaga natin na makinig sa salita ng Panginoon, no? So, ano ang ibig sabihin no? Ano ang ibig sabihin ng mundo ay puno ng mga tinik na sumisigaw sa ating pansin, mga alalahanin tungkol sa pera, trabaho at kalusugan. No, yun ang isip ng mga tao, no? Pera, trabaho, kalusugan, katayuan, no, mga problema sa araw-araw talaga. Yun ang parating iniisip ng mga tao dahil mas inuuna nila yung sanlibutan, yung ginagalawan, yung sa araw-araw na ginagalawan ng tao. Yun ang iniisip nila. Hindi nila inuuna ang Panginoon. If they listen the word of God o pumunta sila sa church, iba yung iniisip nila. Hindi nila narinig man nila, pero hindi nila naunawaan dahil marami silang iniisip sa mga ganyang mga bagay, no? Ganyang mga bagay, no? So, sa araw-araw, no, ang kayabangan natin sa alam na natin lahat na ay kapag dumating ang salita ng Diyos, wala tayong mapapasukan. Kaya pag once na full na tayo sa mga plano natin, no? Kaya pag dumating ang Diyos, dumating na ang salita ng Panginoon,
wala nang space yung isip mo. Iba na yung iniisip mo, nakikinig ka nga, pero hindi mo naman naunawaan dahil puno na yung hindi na, may sobrang na yung nasa isip mo, yung mga plano mo sa buhay mo sa pang-araw-araw. Nalilimutan mo na ang Panginoon pala ang makapag-save sa iyo, di ba? Ang Panginoon pala ang makakatulong sa iyo, parang gano'n yun, no? Kaya kapag dumating ang salitang Diyos, wala na tayong mapapasukan sa maraming hindi nakikinig dahil ang nakikinig ay nagkahulugang pagbabago at ang pagbabago ay mahirap. Ang pagbabago ay mahirap ay nangangailangan ng pagsisikap, nangangailangan ng pagbitaw ng mga ilang bagay. Kailan magsumikap talaga tayo, no? Sa akin naman talaga, nagsumikap ako. Sa akin naman kasi, kung siyempre ako, at least, sinasabi ko naman sa inyo, sa akin hindi naman ako nagsumikap kasi, when I was, maliit pa talaga ako, I love Jesus Christ na mahal ko talaga siya. Hanggang nandito ako sa Japan, pumunta ako dito, and then nakapunta ako sa church, and then nag-grow ako doon na I'm enjoying, masaya ako na nakikinig sa salita ng Panginoon, and then, nakapasok ako sa ministry after mga how many years nakapasok ako sa ministry, sa music ministry, sa teaching, everything. So lalo akong nalibang with my church mga kasama ko sa church, mga leaders, mga ganon. Parang yun na yung buhay ko. So hindi naman ako sumigap pag siguro ewan ko lang, pero siguro I love God kasi, no? Kaya siguro ganun din siguro yung iba na sana ay magtiwala sila sa Panginoon. Huwag nila yung, of course, iisipin talaga natin yung buhay natin dito dahil we are live, hindi pa naman tayo patay, di ba? Andito sa mundo. Pero syempre, kailangan iasan first God, no? Asan natin sa Kanya dahil ang Panginoon siya ang makakatulong sa atin, di ba? Kaya kailangan na ang pagbabago ay mahirap. Pagbabago mahirap. Halimbawa, pagbabago mahirap. O nga, mahirap. Halimbawa, meron kang bisyo. Mahirap talaga, kapatid. Pero pag dinulog mo sa Panginoon, hindi yun mahirap. Dahil God is miracle, talagang mangyayari yun. Oo, naniniwala talaga ako sa inyo, kapatid. Naniniwala talaga ako sa Kanya na maniwala talaga kayo, no? Ang pagsisikap at nangailangan pagbitaw ng mga ilang bagay, no? Yung ano ba ang negative na hindi karugulugod, no? Ngunit ang pagpipiliin mong buksan ang iyong puso o hihilingin mo sa Diyos ang pag-unawa ay ibigay niya ito sa iyo. Sinabi ni Jesus, humingi kayo at ibibigay, no? Yun sabi sa inyo, di ba? Sabi ni Jesus, humingi kayo at ibigay ito sa inyong maghahanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan. Yun na nga, di ba? Yun ang sabi ng Panginoon, kaya maniwala lang talaga kayo, hindi yung punuin nyo yung isip nyo, punuin nyo yung ang kanyang puso, isip nyo na, ay bukas ano pa kayong kakainin ko, kumusta yung trabaho ko, ano makatuyuan ko ganito, ang dami kong problema sa araw-araw. Huwag yun, kapatid, kasi magpapasok ka doon sa depression. Kailangan unahin natin ang Panginoon, di ba? Ano ang sabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya dito, sinabi ni Jesus, humingi kayo at ibibigay ito sa inyo. Maghanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan. Kaya huwag kayong gumawa ng nakakarinig, na hindi nakikinig, na nagbabasa, na hindi nakakaunawa. Yun ang sabi, no? Hilingin mo ito sa Diyos ngayon din. Hingin mo ito ngayon sa Diyos, mga kapatid, no? Buksan mo ang ating mga mata. Buksan mo ang iyong mga tainga. Palambutin mo ang ating puso sapagkat kapag bukas ang puso ay pumapasok ang salita ng maraming nagbabago. Ito ang talinghaga at ang kanilang aral. Ito ay isang talinghaga, no? Ito naman ibang talinghaga ito, no? Talinghaga ng magsasaka, no? Isinalaysay ito ni Jesus sa mga karamihan, ngunit ang lahat ay hindi ito naintindihan. Nagkwento siya sa mga binhi.
na inihasik sa iba't ibang uri ng lupa. May mga binhi na nahulog sa daan at kinain ng mga ibon, nahulog sa batuhan kung saan hindi ito nag-ugat na sumikat ang araw. Ito ay nagtuyo, may nahulog sa duwagan at lumago ang tinik at sinakal ang mga halaman. Ngunit may mga binhing nahulog sa lupa at nagbunga ng 100. No? Yan sabi dito, no? Ang ani ay kumpara sa itinanim, para bang isang kwento, ngunit si Jesus ay nagsalita sa ating puso. Ang magsasaka ay si Jesus mismo. Ang mga binhi ay salita ni Jesus. Ang binhi daw ay salita ni Jesus, mga laging naghahasik ng salita, laging tumatawag, ngunit depende sa binhi, di ba? Yun, ito nga ang binhi na ito, yun ang talinghaga nga ay binhi, di ba? Alam naman natin ay sinishare ang salita, ang binhi ibig sabihin ay word of God, sinishare ng ating Panginoon sa atin, sa mga lahat ng mga tao, no? Sinishare. Ang iba naman ay nakikinig, ang iba naman ay talagang bato ng isip, puso. Kasi ako pag minsan napapatawa talaga, hindi ko naman sinasadya, no? Bato, no? Hindi nila don't mind, parang gano'n, no? Di ba? Kaya, no, kailangan talaga natin, no, na kaya ang sabi ko nga sa inyo noon pang sinishare ko sa inyo, lahat tayo ay Kristiyano. Sinong nakatanggap sa Panginoon, lahat ay mga anak ng Panginoon. But depende yun sa spiritual. Depende yun mga kapatid. Merong mababa na ilang taon ka na, 10 taon, 20 years ka na sa Christian's life, hindi ka pa rin nagbabago, bata ka pa rin. Ito yung talinghaga sa mga binhi, no? Meron namang bago ka pa, matured ka na talaga, alam mo na kaagad. Meron namang leader ka nga, nothing change, ganun ka pa rin. So, kaya ito yung kinukuha ng ating Panginoon na kung saan binhi ka ba na nakalagay, saan binhi ka ba napapunta, no? Ibig sabihin sa Tagalog nun, belongs, no? Na belongs sa ano bang binhi ka, no? Ano bang binhi ka? Ano ba yung Tagalog? No? So, ito ang salita ng Panginoon, no? Nagsalita ang ating Panginoon sa ating mga puso. Ang magsasaka ay si Jesus mismo at ang mga binhi ay salita ni Jesus. Siya ay laging naghahasik, laging nagsasalita, laging tumatawag, ngunit depende sa binhi. Tinatanggap ito, ngunit pag dumating ang mga pagsubok, di ba? Tinatanggap ito pag dumating ang mga pagsubok, mamamatay ang nanampalataya, di ba? Pag dumating ang tinatanggap ang salita ng Panginoon, pero pag may pagsubok, tas hindi ka agad ibigay ng Panginoon, ay wala na, nagtatampo na, nagtampo-tampo na, tampupuro, tampupuro, ano ba yan? O, di ba? O, wala na, nawala na, namatay yung pananampalataya, ay nang maniwala kay Lord, wala, nagbabackslide na, yon, no? Hindi ito nag-uugat dahil wala itong lalim. Maraming taong ganitong sitwasyon. Ilang tao ang naantig sa mensahe, ngunit matapang ang ilang araw ay nakakalimot at bumabalik sa dating buhay. Matapang, pasensya na kayo. Matapos ang ilang araw ay nakalimot at bumabalik sa dating buhay. Di ba? Tama yun kapatid, pag nakikinig sa ng salita ng Panginoon. Because they're happy, they feel the Holy Spirit. Oh, hallelujah, parang gano'n, no? And then pag dumating yung dumating yung problema, wala na. May hiningi sila sa Panginoon, tapos, hindi agad nabigyan, wala na. Nawala na yung pananampalatay. Bumabalik ulit sa dati, di ba? Yun ang nakakalungkot, di ba? Yun ang nakakalungkot talaga. Mahaba ito kapatid. Oo, siguro, abutin tayo ng 1 hour and a half. So, merong mga taong mga puno ng mga tinik, ngunit, silang abala sa mga alalahanin sa mundo. Sa pera, problema ka hindi lumalago. Meron ding mabuting lupa ang pusong wasak, nag-uhaw, magpakumbaba sa harap ng Diyos. Puso ito ng hinahayaang
Hinahayaang lumago ang puso ito ay namumunga. Ang tanong ko sa iyo ngayon, anong uri ang lupang iyong puso? Ano bang uri ang, yun ang sabi ng Panginoon, no? Di ba? Yan ang sabi niya. Ang pusong wasak ay nauuhaw, no? Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang puso ito ay hinahayaang lumago. Ang pusong ito ay namumunga. Ang taong ito sa iyo ay ngayon, anong uri iyong puso? So, anong uri bang puso natin? Ano bang uri ang puso natin, no? Ako naman mild. 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 Kayo, ano bang puso meron kayo, no? Mild. Ako naman ay, sa akin naman, kung akong tatanungin, ano bang puso meron ako? Ano ba ang kwan ko? Katamtaman lang talaga. Pero talaga, ano yun, katamtaman lang naman. Katamtaman lang. Oo, pag may dumating na problema, talagang tinatawagan ang Panginoon. Tapos, ano yun, syempre, pag dumating ang problema, dumating ang mga pagsubok, mga ganon, ay talagang masakit, matinik, no? Pero walang pan sa akin dahil nandyan si Lord, parang gano'n, no? Parang yun ang nasa akin kung ako, no? Kaya normal lang siguro, no? Para sa akin, normal lang ang katamtaman ng lupa ko. Ano ba yun? Oo. Anong uri ang lupa ang iyong puso, no? Katamtaman lang. Tamtaman lang siguro. Isa pang talinghaga daw, no? Isa pang talinghaga, no? Mamahaling perlas. Maraming ating pinapahalagaan natin ang bagay, gaya ng pera, mga ari-arian, tagumpay, katayuan, kaginhawaan. Ngunit pinapaalahanan tayo ni Jesus na may isang bagay na hindi kinakalawang, kundi o hindi naluluma o nananakaw. Ang bagay na iyon ay ang kaharian ng Diyos. Ang mamahaling perlas ay kumakatawan sa kaligtasan. Ang mga presensya ng Diyos ay relasyon sa Ama. Ito ay katiyakan na kapag ito ang lahat ng natapos, tayo ay makakasama niyang mapagkailanman. At upang makuha ang pearls na ito, sinabi ni Jesus na kailangan natin ipagbili ang lahat. Hindi ibig sabihin na ibenta ang mga material na bagay, kundi isuko ang lahat na pinipili sa ating mga maghahadlang sa pagsunod ng Diyos. No, di ba? Ano ibig sabihin nito? Bitawan ang kayabangan. Hindi lahat na, halimbawa, marami kang pera, hindi ibig sabihin ipagbenta mo yun, no? Kundi ang sabi ng Panginoon ay hindi naman masama na ikaw yumaman, di ba? No? Kailangan ang sabi ng Panginoon ay hindi ibig sabihin na ibenta ang mga material na bagay, kung isuko ang lahat ng pumipil sa ating bahadlang sa pagsunod sa Diyos. Pumipil, o halimbawa, meron kang kaibigan na hinihila ka talaga, achikuchi, dun banda, punta kay ganon, kinukuhaan ka, binibrainwash ka na huwag kang pumunta sa church, ganon, bitawan mo siya, parang lumayo ka sa kanya, mga ganon, no? Meron ka mga kaibigan na bad influence, iwanan mo sila, diba? Kasi napapalayo ka sa Panginoon, no? Yun. Bitawan ang kayabangan, bitawan ang mga sugat na matagal mo nang nagdala-dala sa iyong sarili, ang nagtatagong kasalanan, isurrender natin sa Diyos. Sinabi ni Jesus, hanapin mo ng iyong kaharian ng Diyos. Ngunit maraming taong gusto nila ang kaharian, gusto nila ang mga bagay sa mundo, gusto nila ang pagpapala, pero ay nila ang pagsuko. Isa pang talinghaga, no? Ito ang sabi niya nito, gusto nga ng mga tao ang kaharian, pero ay naman lang silang isuko ang kanilang buhay, ay naman lang isuko yun. Kailangan bitawan mo yun, yung hindi ka dugudugo sa Panginoon, ay bitawan mo yun, no? Para makasama tayo sa kaharian ng Diyos. So, isa pang talinghaga, mga kapatid, no? Ang talinghaga ay alibughang anak. Ikinuwento ni Jesus na may lalaki na may 2 anak. Kung hiningi ng bunso ang kanyang mana, ay maagang kinuha niya ang lahat at nilustay niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Namuhay na walang
patutunguhan, ngunit dumating ang tagutom, naubos ang pera at naglaho ang mga kaibigan at nakita niya ang kanyang sarili na nagpapakain siya ng baboy. Gusto pa niya kainin ang pagkain ng baboy. Siyempre, di ba gusto niya kainin ang pagkain ng baboy dahil naubos na yung kayamanan niya. Kinuha ka kanya yung share niya sa kanyang tatay. Umalis siya, di ba? Tapos, dumating yung naubos ng pera niya. Kaya nangyari niya, ang trabaho na lang niya, nagpapakain siya ng baboy. So, ang mangyari yun, pati pagkain ng baboy, gusto rin niya kainin, di ba? Sa sobrang hirap niya, di ba? So, natauhan siya. Naalala niya ang kanyang bahay sa kanyang ama, ang mga utusan daw doon. Ang mga utusan ay mga sapat na tinapay. Masarap pagkain ng mga tinapay, no? Pagkain sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay, no? At wasak ang loob na binigkas. Kung ano ang sasabihin niya ang kanyang ama ay, nagkasala ako sa iyo at sa langit, hindi na ako karapat-dapat na tawagin ako ang iyong anak. So, napag-isip-isip niya no na, ay, uwi na lang ako sa amin kasi, syempre, naubos na yung pera niya, di ba? And then, nagtrabaho siya na nagpapakain siya ng baboy, pati yung pagkain ng baboy, gusto niya kainin. So, naisip niya yun na, sa bahay namin, marami din katulong, kumakain ng masarap na pagkain, mga tinapay. Kaya uwi na lang siya doon. Kaya magpaalipin siya, ay, dahil hindi na siya karapat-dapat na bilang anak niya, dahil siya nga ay hindi siya ituring ng kanyang tatay na anak niya, no? Pero gusto niya umuwi, no? Dahil nagkasala siya sa langit, no? Nagkasala siya sa iyo, nagkasala ako sa iyo, sa kanyang tatay at sa langit. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin ako ng iyong anak, yung sabi ng anak, no? So, ituring mo na lang akong katulong o upahan. Ngunit katulad dito, ilang beses ba tayong lumago sa Diyos, no? Hinahanap ang sariling kagustuhan, no? Kagaya nito, ito yung talinghaga na ang Panginoon, nandyan ang Panginoon, pero para din natin lumalayo sa Kanya, no? Hinahanap talaga natin yung kagustuhan natin na para maging maligaya tayo, di ba? So, tapos naligaw tayo. Ngunit ang pinapakanda ay bumalik ka sa anak mo, sa Jesus, di ba? Yun, kagaya dito. Ngunit ang pinakamaganda ay bumalik ang anak. Sabi ni Jesus, nakita siya ng kanyang ama mula sa malayo at sinalubong siya at niyakap siya. Hinalikan, pinakain, sunutan ng magandang balabal. Di ba? Balabal, sunutan ng singsing at naghanda ng malaking salo-salo. Alam mo ba ang pinapakita ni Jesus sa talinghagang ito? Ito na ang Jesus na isang ama na walang hanggang pag-ibig sa atin, di ba? Ilang beses tayong lumayo sa Panginoon. Never ang Panginoon talaga lumayo sa atin, mga kapatid. Tayo ang lumalayo sa ating Panginoon. Tayo ay malamig sa Kanya. Initsipera natin siya. Kahit anong pilit natin, no? Wala tayong pakialam. Pero, tapos bumabalik sa Kanya. Pero ang Panginoon talagang welcome talaga. Yiyakapin pa kayo. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, no? Parati tayong pinapatawad ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, naghanda ang malaking salo-salo. Alam mo ba ang pinapakita ni Jesus sa talinghagang ito? Ito ang Jesus, isang ama na walang hanggang pag-ibig at naghintay tayong bumalik. Ngunit ang nakakatandang kapatid, nagalit yung kapatid, no, tungkol sa pagdiriwang, no, hindi niya matagap ang kanyang kapatid. Tayo rin ba ang ganoon ding matigas ang paghusga? Walang awa, no? Kaya yung kapatid, no, nagalit dahil pinatawad ng kanyang tatay, no? Kaya siguro sa puso ay siguro magtampo, di ba? Pero yun yung talinghaga nga na ibig sabihin ang talinghaga nito ay tayo yun na lumayo sa Panginoon, nag-backslide, tinanggap, welcome pa rin tayo. Ang Panginoon ay parati talaga tayong tinatanggap, paulit-ulit talaga, kapatid, no? Ang talinghaga na mabuting, ito naman, no, dalawang talinghaga na lang, no? Ang talinghaga ng mabuting Samaritano, no? Sabi nito, Guro, ano ang dapat kong gawin na magmana ng walang hanggan? Sumagot si Jesus,
Ang isa pang tanong, ano ang nakasulat sa utusan? Sabi ng lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Jesus sa buong puso mo at ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. No? Kaya sino ang aking kapwa? Ang sumagot si Jesus sa pamamagitan ng isang kwento, no? Isang lalaki na naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Sa Jericho daw siya, no? Inatake siya ng mga tulisan, binugbog siya at kinuha ang mga ari-ari at iniwan siya halos patay na sa tabi ng dagat, no? Daan, no? Halos patay na sa tabi ng daan. May dumaan ng pare, binugbog siya, no? Yung isang isang lalaki, no? Mula sa Jerusalem papuntang Jericho at inatake siya ng mga tulisan. Binugbog talaga siya, no? Binugbog siya, no? At kinuha pa yung mga kayamanan niya, ari-arian niya. Halos patay na sa tabi ng daan, no? Tapos dumaan yung pare, di ba? Ngunit nilampasan siya ng pare. Nilampas siya ng pare at lumihis sa daan. Pagkatapos may dumating na Levita. Isa rin ang siyang lingkod na templo, no? Di ba? Pare, alagad ng Diyos, no? Levita ganun din, lingkod ng templo at lumihis sa daan at umalis, no? Ngunit isang Samaritano, no? Na dumaan, isang Samaritano na parang Hudyo na itinuturing na kaaway ng marumi at hinahamak. Nang nakita ng sugat ng lalaki ay huminto sa naantig ang kanyang puso, inalagaan niya, kaya sabi ni Jesus, sino ang tatlong ito ang mabuting loob sa mga tatlong ito? Di ba? Siyempre, yung sino ba ang tatlong yun, di ba? Sa Samaritano, di ba? So, yun kapatid, humayo ka, sabi nito, no? Humayo ka, ang ganun din ang gawin mo. Ang talinghagang ito ay matinding hamon sa ating sapagat pinapakita nito kung anong uri ang pag-ibig at inaasahan ng Diyos na mula sa ating isang pag-ibig ang hadlang ng mga relihiyon. Di ba? Mga relihiyon sa kultura pa, dahil ng isang pag-ibig at namimili. Hindi na namimili. Gusto ko talaga umin tubig, walang tubig. So, isa rin yun, kaya sabi ng Panginoon, ibigin mo ang kapwa mo, di ba? Kaya, pag may nangyaring may tulungan mo talaga, di ba? Tulungan natin, no, mga kapatid, no? Kasi kung mahal mo ang Diyos, tulungan mo talaga ang kapwa mo, no? So, ito last na ito, no? Isa pang talinghaga tungkol sa lagi tayong handa para sa kanyang muling pagdating, no? Ang talinghaga, itong 10 birhen, alam natin, no, 10 birhen, narinig ko ito kapatid, siguro mga 20 years ago siguro, no? 10 birhen. Sinabi ni Jesus na ang kaharian ng langit ay magiging katulad ng 10 birhen na kumuha ng kanilang ilawan at lumabas upang salubungin ang nobyo. 5 sa kanila ang matalino at nagdagdag ng langis para sa kanilang ilawan. Ngunit ang 5 ay mangmang at walang dinala, kundi ang naiwan ang hanggang natagalan ang nobyo. Lahat sila ay nakaramdam ng antok at nakatulog. Ngunit pagsapit ng gabi may sigaw, narito na ang nobyo, lumabas kayo upang salubungin siya. Nagbangon ang birhen at inahanda ang kanilang ilawan. Ngunit napansin ng mga mangmang na kasi hindi sila naubos ang kanilang langis. Nakiusap sila sa matatalino, pahi naman ng inyong langis kasi namatay daw ang kanilang wala sa ilawan. Ngunit sumagot ang matalino, hindi maaari. Baka mawalan din sila, baka pusin sila at sa inyo mas mabuti pang bumili na kayo para sa inyong sarili. Habang ang mangmang ay bumili ng langis ay dumating ang nobyo ng handa ay pumasok sa kasalan. At ang pinto ay bumalik. Pasensya kayo na, binabasa ko lang kasi ito kapatid eh.
bumalik, isinara, isa pang kumatok sila at nagsabi, Panginoon, 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 buksan mo kami, ngunit samot ang nobyo. Tunay na sinabi ko sa inyo. Hindi kayo, di ba? Ibig sabihin to yung 10 birhen, di ba? Siyempre, hindi kasi handa yung 5, no? Hindi ko kayo kilala at tinapos ni Jesus sa isang talinghaga, sa isang babala. Kaya pag magbantay kayo dahil hindi natin alam ang araw, ang oras, ang kwentong ito ay isang paalala ng ating buhay. Sabi ni Jesus, maghanda kayo sapagat ako'y babalik, no? Maghanda kayo, ako'y babalik. Kapag ako'y bumalik, walang oras pa para humanap ng langis. Ngunit ano ba ang langis na ito? Ang langis ay kumakatawan sa buhay na pananampalataya, ang ugnayan sa Diyos, ang presensya, ang banal na Espiritu sa ating buhay. Amen. So, yun yun, di ba? Kaya ito rin ang talinghagang ito ay kailangan talaga tayo maghanda, kapatid. Kailangan talaga tayo maghanda. Hindi natin alam kailan darating ang Panginoon. Ang langis, ang ibig sabihin, ang pananampalataya. Huwag tayong sumuko, huwag tayong ma-discourage, no? Kailangan sa umpisa pa lang ay ibigay natin yung ating puso sa ating Panginoon. Sayang lang talaga, sayang. Dahil habang buhay pa tayo, no? Habang nandito tayo sa mundo, ang mga talinghaga ito ay totoo talaga, mga kapatid, no? Habang nandito tayo sa mundo, kailangan makinig tayo sa ating salita ng Panginoon. Mag-aral talaga tayo, ipamumuhay natin ito. Pamuhay natin ito. Huwag yung, isipin muna natin ang ating buhay sa sanlibutan, kung anong marami mga problema, mga pagsubok o kayabangan, lahat, everything, no? Kailangan natin isuko sa ating Panginoon dahil, no? At mahalin natin ang kapwa natin. Dahil, hindi natin alam kailan darating ang Panginoon. Ngayon ba? Bukas makalawa? Kung hindi pa darating ang Panginoon. Kung mamatay tayo, mamatay ako bukas, matutulog ako bukas, patay na ako. Saan ako pupulutin kung hindi ako handa? Kailan maging handa talaga, kapatid? Ito yung ibig sabihin talinghaga ng Panginoon. Ito yung ibig sabihin talaga na kailangan tayo maging handa. Kailangan tayong, kailangan na, mamay na, saka na ako pumunta sa church, pag may pumunta, nagtatago, ay pumunta ng church, parang ganun, kailangan talaga tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, at ipamuhay natin ito. Okay? Ang haba na, kapatid, no? 1 hour ba? Bilis-bilisan ko na lang kasi talaga. No, pasensya na talaga, no? No, binasa ko siya. Napakaganda talaga niya. And ito'y sapol sa atin, sa bawat isa sa atin, no? Even though we are not a born again Christian, tayo born again Christian, nakikilala sa Panginoon, iba-ibang relihiyon, ito'y sapol, ito ay talagang pasok sa ating pagkatao, di ba? Talaga totoo talaga ito, totoo. Kahit na hindi na tayo magsalita, totoo talaga ito, no? Oo. Kaya kailangan patuloy tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Never give up. Never give up talaga. Dahil ang Panginoon, hindi alam kung kailan siya babalik. Hindi niya alam, baka bukas makalawa. Or kung tayo ay kitli na ang mating buhay, paano naman tayo, di ba? So, kailangan talaga na maging handa tayo, no? Maging handa tayo sa anumang bagay, no? Huwag nating pairalin ang ating kayabangan. Kailangan marunong tayo magpakumbaba, no? Pakumbaba sa ating sarili, okay? So, maraming salamat, no? Hindi ko na gano'n in-explain ng gusto kasi yung binabasa ko, andun na yun lahat, no? Andun nag-explain ako ng konti at medyo napaos, wala kasi akong tubig. Oo. So, okay, next time, mag-share ulit ako sa inyo. Balik ulit tayo sa kay Rick Warren, no? Balik ulit tayo at pasensya na talaga ay hindi kagad ako nakapag-share kagad sa inyo because of my camera, okay? Maraming salamat talaga, mga kapatid. And, anong gagawin natin? Maraming salamat, mga kapatid. At saka, ano ba yung, sa kay Rick Warren lang tayo sa kay Rick Warren tayo. Okay. Okay, maraming salamat.
mga kapatid. And, sige, yun lang. Naisip ko lang kasi ano kayo isi-share ko kay Rick Warren lang. Kay Rick Warren kasi ang tagal na rin akong hindi nakapag-share. Pag-share man ako, pag konti lang, and then iba na lang ang topic. So, medyo mag-concentrate muna tayo kay Rick Warren, okay? Oh, next time, no? Ayoko na mga kung anong kailan, pero I'm okay. Okay na yung camera ko. Anytime, pwede na pa ako mag-upload. Thank you very much, mga kapatid, and let's pray, okay? Heavenly Father, we thank you for your tender mercies and unfailing love. Thank you for providing a way for sinners to reconcile back to you. Thank you for inclining in our hearts to say yes. Lord, thank you very much for everything talaga, Lord. And you are very great, and your power is absolute. Your understanding is beyond, Lord Jesus. Lord, always take care with us, Jesus. Protect us always, O Lord. Lord, patawarin niyo kami sa aming kasalanan. Forgive us our sins, Lord God. Sinadya manamit din ni Sanadya. Lord, forgive us, Lord. And thank you for the message, O Panginoong Ama, O Lord Jesus. Lord, we love you, God. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Okay, thank you mga kapatid. Pasensya na at hindi ko ganun explain kasi nandito rin sa talinghaga, no? I love you, kapatid. Thank you, bye.